So, ang itatanong ko kay Alex, did you regret moving to the Philippines and staying there for 3 years? Life goes on. My favorite. Wala ka nga ng baril. Hello! Welcome back sa ating channel. Kung mapupunan nyo, may mga boxes kami dito. Kasi... So, bago kami bumalik na sa Pilipinas, nagbuo kami ng mga care packages na kung napagkataon na bumalik kami, may makukunan kami mga kahit konting gamit na natira doon sa napakalaking move namin papunta sa Pilipinas. Kaya sa ngayon, 3 lang yung box na nakuha namin. Meron pa mga nakascattered na boxes sa mga secret locations. Sa mga friends namin, sa mga thank friends, you so much sa thank you very much sa accommodate at keep safe sa mga packages namin. And sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano yung nasa laman neto. Kaya excited na kami mag-open para malaman namin kung mga anong nandito. Pero syempre, may topic din tayo. Yeah, so may mga topics na pag-usapan din tayo para lang din sa pag-unboxing na itong mga boxes na na-acquire namin recently. So, ang itatanong ko kay Alex, did you regret moving to the Philippines and staying there for 3 years? Yan ang mga topic na malamang nagtatanong yung mga viewers natin is, yes, na-regret ba or hindi? So, ito yung mga bagay na let go namin noong 2021 bago kami umuwi ng Pilipinas. So, yung number 1 is yung big house. Yes. So, sa mga hindi pa nakakapanood nun, naggawa kami ng house tour doon sa bahay namin, doon nandito kami sa Canada. Sobrang laki talaga noon. Sobrang ganda. Ang daming friends and kakilala na nag-regret para sa amin na bakit yung nilet go. Parang yes. Ang ganda ng view, ang ganda ng likod, ang ganda ng garden. Halos very nice location, maraming amenities sa paligid, at talagang napaka-spacious, napakalawak ng lupa. Yes. Kaya, kumpara sa sa mga bahay dito sa Calgary na kasi syempre may mga ibang lugar pag sinabi natin malawak is malawak. Yeah, malawak talaga. Pero doon sa area na yon na kung saan kami tumira, malawak talaga siya. Maganda talaga yung house. Yes. So, yung number 2 naman is? So, number 2 is career break in terms of having a secured salary, stable income, at lahat safe kami. So, yes. So, yun yung nilat ko talaga namin. Kasi ako, maganda talaga yung dati kong trabaho. Gusto ko yung mga katrabaho ko, gusto ko yung boss ko. Nagkaroon din ako ng mga friends doon. So, nilet go ko yun. Si Lex din. So, okay din yung trabaho niya, yung company. So, medyo nag-enjoy doon sa Stampede. Tourism siya, related sa tourism, saka yearly activities ng city, doon napapadpad sila. So, ang number 3 naman is luxury living. Yeah, so parts nun, big house, career, yung mga luxury living, meaning masasabi natin na we had it all. Yeah, so meron kaming tig-isang kotse. Yes. BMW yung dinadrive ko, siya naman F-150. Latest model, so natubos yung... Pinaghirapan din talaga namin. Pinaghirapan at we hope to inspire others na ma-reach yung mga goals na yun kung gusto nyong abutin yun. Yes. So yung mga high-end furnitures, and then mga designer bags na na-let go ko. Yes. Mga yun. Na-let go, kumbaga. So, yun. So, parang kung isipin yung itutuloy yung conversation, parang napakasakit, no? Pero, yung number 4 dyan na nilet go namin is, at that time, naka-zero debt talaga kami. Isa sa mga focus namin na ginawa yun, na ma-zero talaga ang debt namin, at may savings kami. So, yun yung kumbaga, sinacrifice namin yun para ma-achieve yung
gusto namin na ma-achieve na makapunta sa Pilipinas at maranasan naman yung buhay doon. Yeah, kasi kung mag-i-establish ka din sa ibang bansa, akala mo dahil yung conversion malaki, Yes. makakagawa ka agad ng ano. Hindi, ang dami. Yung pagpa-fence namin, mga ginawa namin. Yung mga activities na ginawa doon, marami talagang ginawa kami. Kaya, and medyo mabilis din yung pera. Kaya yun. Kaya, life goes on. Pero, as we move forward, yun yung, na-let go. Pinakahuli, number 5 is, syempre, matagal na kami dito. Ibig sabihin, yung number 5 is yung established footings. Yeah, so established footings. 6 years old, nandito na ako. Si Molly nasa 15 years old. So, very long time na nandito kami sa Canada. At, para sa amin talaga, it was meant to be na mabalik kami na mapauwi sa Pilipinas at ma-establish ulit kung ano yung pinanggalingan namin. Pero again, para sa amin yun, ha? Hindi man sinasabi namin na i-let go nyo na lahat at umuwi na kayo sa Pilipinas. Pero para sa amin, yun yung life experience namin sa ngayon. So, yung mga established footings, meaning yun nga, may bahay na, although, syempre, mortgage pa din yun, pero may kotse na, may mga friends na, may trabaho, may community. Napakalaking bagay. Hindi pa natin binubuksan. Sabi natin, mag-unbox tayo. Tara, mag-unbox muna tayo. Bago natin ituloy yung usapan. So, ito yung box sa akin to. Ito naman kay Alex. Ito naman kay Mama. So, start ko na. So hopefully mga winter items to mga nandito kasi meant to be care package para at least winter is coming. Sana ayan. So first sign ng pang winter gloves. Hindi natin may camping. Yay! Okay yan Hindi nga pang winter pero ready na kami pang camping para sa summer. Mga picture. Mga pang winter, buti na lang. Ito yung dating LV strap. Yes, winter boots. Ay, salamat, hindi na ako bibili. Yun nga, isa pa sa mga bagay na yan. Napakamahal talaga dito. Sobrang mahal na. Nakakagulat talaga na lumipat ng 3 taon. Pero halos doble, triple na yung mga presyo ng bilihin. Kaya, mahilig ako mga kolekta. Mga petrified wood, kumbaga. Ayan, may bonnet din ako. May mga medyas, gloves. Pang-camping. Isa lang pala. Dalawa. Ay, salamat. Sakto. Nag-usap pa lang kami ni Lex niyan kahapon. Bibili na ba kami kasi end of season. Yun nga yun. Makaka-save kami. Mahilig kami kasi siyempre mag-take advantage all the time na makaka-save dahil kasi end of season. Perfect time para bumili ng mga summer equipment na iba, hindi na ma-store or gusto lang nila bago talaga kada season. So, second sleeping bag. So, speaking of designer bags, ang dami ko nang nabenta dati. And then, meron pa ako dito. Pang-office to. Usually, ito talaga yung pang-office ko. Yung Tory Burch. I don't know if I'm pronouncing it right. Tapos, isa pa is my favorite. Yung LV. Si Miss LV. Yung LV Alma. MM. Ito talaga yung favorite ko. Hindi ko to i-let go. Sorry. Alam ko may nag-aabang neto eh. Ako naman, mga medyas. Parang hindi yata sa akin lahat to. Halo-halo, may gloves pa dito. Kasi that time,
Basta, nagmamadali na kami. Nagmamadali na kami. Gusto na talaga namin makumpleto yung mga package para ma-ship na yung kung ano yung kailangan i-ship sa Pilipinas. Kaya panoorin nyo din yung mga pag-box namin ng mga gamit, ganyan. Yes, ang daming napakahabang proseso bago na-execute yung Pilipinas. Yes. So, may pajama pa ako. Ready na ako, talaga na. Parang kanina to. Ba't nandyan yan? Ulan. Hindi naman natin yan kailangan. Ito mga water bottle. picture frames. Picture namin ni Lex. Since nag-start kaming mag-date, mga ganyan. Uso pa kasi itong mga print-out Nung nag-Vegas kami. Tapos ito yung first trip namin to, Virginia. Ito naman, ang winter nga, pero hunting equipment ko ito. At least nandito, pwede ko sa allowed bumili, pwede pa ako lumabas pa lang. Ayos. Wala ka nga ng baril. Yun lang. Soon. Mga camo gear ko. Ano ba? At least nandyan, no? Mahal din yan. Tapos ito naman yung album namin nung wedding. Ayan. Wedding namin sa Montreal. So thank you talaga sa kaibigan namin na yan, yung mga memorable items kahit pa paano na-preserve. Yeah. Ito, heating na ano. So at least meron tayo. Magagamit natin. Yeah, so yung ano na to, blanket, pero may heater siya sa buong blanket. Para magka-idea kayo kung gaano kalamig talaga dito. Yan, di kuryente yan. Lahat yan, heated. Yung blanket. Yeah, sobrang lamig talaga sa winter. Sinasapin sa kama namin. Bed. Yeah. So magagamit natin. So, kompleto na siya. Wala na ikaw. So yun, tapos na yun sa akin. So, ayan. Ito yung winter jacket. Ay, salamat. Hindi na ako bibili. Buti naman. So, may winter jacket na ako. Mainit talaga to eh. Tapos, itong isa naman. Pwede yung winter, pwede yung fall. oh, yun. Yes. At least set na. May pang winter na. Si Molly. Pero yung sa akin, kaya saan napunta? Kaya nga. Ano to? Documents natin. Documents pa. Okay. Mukhang mapapabili tayo ng bagong damit. Huwag naman. Baka nandito. Kay mama to. Si Mama. So yung itatopic naman natin ngayon is kung na-regret ba namin na umuwi kami ng Pilipinas, nag-stay doon ng 3 years, na-let go yung mga bagay na meron na kami dapat dito. So, ano sa tingin niya? Na-regret ba? Regret or hindi? So the answer is No. hindi. Yeah, no regrets sa action natin, yung mga ginawa namin. Kasi yung exchange nun is nagkaroon kami ng life experience. Yeah, doon sa Philippines. Kasi syempre, lahat naman tayo or most of us, nagwa-wonder kung ano yung magiging life natin sa Philippines, 'di ba? So yun yung 3 years talaga na positive, mostly positive yung na-experience namin. Although, syempre may negative. Kaya lang sa ibang topic na lang yun.
Diba? Pero yun nga, totoo yun. So, no regrets naman kasi we only have one life. Kaya, yun yung take namin doon sa ginawa namin na move is life experience. Napakalaking life experience kung tutuusin. Dahil kasi, para sa akin, gustong-gusto ko talaga maranasan ang buhay Pilipinas. Dahil kasi nga, 6 years old pa lang, nandito na ako sa Canada, halos lumaki na. Yun yung isang bagay na gusto ko masabi na naranasan ko sa buhay ko. Halimbawa na lang sa akin, dahil 15 nga ako umalis, nagkaroon ulit ng chance na mag-reconnect sa family and friends. So talagang na-enjoy ko yung time ko sa mga ate ko, kay kuya, sa mga pamangkin ko, mga friends ko na hanggang ngayon nandyan pa din. Saka na-appreciate ko rin na nakilala rin yung circle of friends ni Molly, saka yung nakilala din yung mas nakilala yung pamilya. Hindi namin na-regret, number 1, because of positive life experiences. Tapos yung number 2 naman is yung glimpse na kung ano yung magiging retirement. Na-experience yung mga yung paligid. Yeah, tapos yung pag yung kultura. So, yung ano din, yes, yung especially yung farm kasi mahilig talaga akong mag-farming. Kaya yun yung kumbaga nasimula na-experience doon sa Pilipinas yung pag-alaga ng mga iba-ibang hayop at nakapagtanim ng iba-ibang fruiting trees, fruiting plants at yung mga iba pang tanim. Meron siyang video noon about sa backyard farming namin. So, meron na related sa crayfish farming dahil isa yun sa mga bagay na in-explore ko while staying at the Philippines is growing your own crayfish. Kasi gusto rin namin na maging sustainable yung paligid namin doon sa Pilipinas. Kaya yun yung isa sa mga projects, plans, at hopefully future expansions. Yes. So, hindi lang sa crayfish farming, nagsimula din ako na mag-alaga ng mga paborito natin mga kapwa Pilipino is yung mga manok panabong. So, wala. Mabuti lang talaga, napaka-supportive ni Molly ko. Malamang kinatay na ako matagal na dahil kasi nagsimula ako sa pares na native chicken. Mga native chicken ang sinimulan ko dahil kasi nagustuhan talaga namin yung native chicken. Kaya doon ako nagsimula na mag-alaga doon. Hanggat sa napatpat sa matesting yung mga panabong. Sarap na feeling pala. Hindi ko alam na pagka inalagaan nyo tapos talagang day of na laban, talagang biglang nanalo yung alaga nyo, ay enjoy talaga. Pero, syempre, limit din. May limit din siya. Kung magkano lang yung pwede niyang itaya at kung sumobra, hindi na pwede. Yes. Yeah. Ako naman, yung siguro nakikita kong retirement, yung slow living, yung simple living. Yun yung na-enjoy ko doon sa Philippines. Kasi, nabanggit ko na nasa accounting ako, medyo stressful at times, lalo na kung may mga deadline. Doon kasi may time na okay, gusto mo magsipag, gusto mong mag-asikaso ng kung ano-ano, pero may time din para mag-relax, para mag-spend time with family. Yung bonus din doon is na-located kami sa tabing dagat. Kaya yung access to the beach is very, very accessible. Within walking distance, 3 to 5 minutes, nandun ka na sa dagat. So, it is a much slower pace pagdating na sa Pilipinas. And yun yung opportunity na ina-offer, kumbaga, kung isipin nyo na mag-retire doon. So, di ba, napag-usapan namin, talagang no regret, talagang masasabi ko sa naranasan namin sa Pilipinas. Dahil kasi, hindi ko alam na aabot kami sa point na yun na makaka-adapt na kami ng anak namin, which is sa sobrang tagal na panahon na nakasama namin siya, naging official na in process na i-adapt namin si Rai. So, hindi namin ni-expect na yung pag-uwi namin na yun, yung pala yung way ni God para maging parents kami.
Yes, so very thankful kami sa path na ginaid kami. Hanggang sa araw na to, nasa guidance pa rin kami. So, yun talaga ang pinaka number 1 na hindi namin ipagpapalit. Medyo, So, yun. Hindi, kasi yun nga, hindi talaga, totally unexpected at very thankful na nandun na kami sa stage na masasabi namin na we are parents and we are, inalagaan kami na anak namin. Na excited na kami makasama din siya either dito or doon sa Philippines. So parang yung tunog namin, no? Parang gustong mag-retire na ba sa Philippines soon? You had your question. We don't know. So at this point, this is life. I-embrace natin yon. Yes. Kung ano man yung binigay, i-embrace natin, wag nating i-regret. So, kung may mga questions kayo, kung anong gusto nyong itapik namin sa mga susunod, please comment down below para pag-usapan natin based sa experience namin ni Alex, ha? Yes. Para kung ano man yung masasuggest namin or kung ano yung naranasan namin talaga, ma-share namin sa inyo. Kasi, willing talaga kami mag-share at this point at kung makakatulong din, willing kami mag-offer ng advice. Kaya, feel free to comment down below at sisiguraduhin namin na i-review yun at i-replyan kayo as best as we can. So, with that said, siguro magpapaalam na lang muna kami. So, I guess, until next time, goodbye! Bye! So, sa mga hindi,